Nakalive ka pa? Nakalive ka ba? Hello? Mula po Hello, sa hello? ikalawang palapag Hello? ng Senate Building, Marisol Abduraman, ito ho ay live feed. Nangyayari po ngayon, mismo sa ikalawang palapag ng Senate Building, yung kaguluhan na yan, Marisol, please. Ano ang nangyayari? Ikaw na ang magbigay ng detalye. Emil? Yes, please, go ahead. Emil, yes, can you hear me? Nagtakbo kami na bigla. Nagkaroon ng sunod-sunod na protocol. Ay, ayun yung nakita namin kanina si Jessica. Dali, ouch! Emil, ano ito? Kung narinig niyo, another pagpuro. Nakarinig tayo ng sunod-sunod. Napakito. Oh my God! Kasi, sunod-sunod ang tutukan dito, Emil. May mga nakapulbato dyan na marin. Sunod po, naputok. PNP at saka ang mga armado na saka nakabulis ko test ng Senate Security. Pinatras tayo ngayon kasi Marisol, kung ako'y naririnig mo, kayo at ang cameraman mo ay pumwesto muna sa isang ligtas na lugar. Tatawagin ko lang si Ian Cruz na narito rin, ha? Nariyan din sa area na yan. Ian, naririnig mo ba ako? Ano ang pwede mong maibigay na detalye sa nangyayari ngayon sa ikalawang palapag ng Senate Building? Yes, Emil, sa mga sandaling ito ay talagang naririnig namin ang mga putukan dito. Hindi namin alam kung kanina nanggagaling yung burst ng fire. Talagang matindi ang nangyayari. Tension dito. Ian, Emil, nagtatakbuhan kami dahil malakas ang mga putok dito sa second floor. At ito, wala na tayong nakikitang kuryente, liwanag. Namatay ang mga ilaw, parang emergency light na lamang yung gumagana ngayon. Yan, Emil, ang lalakas ng mga putok. So, Ian, yes. Kayo ay lumugar lamang sa isang ligtas na posisyon, ano, ha? Yan bang putok ng baril galing sa baril ng Senate Sergeant at Arms o merong ibang pinanggagalingan yan, Ian? Emil, may nakikita kasi tayo na mga taga-Senate Sergeant at Arms, meron din mga nakacamouflage na bumabaril dito. Pero babaril tapos biglang hihinto. So, gano'n ang nangyayari ngayon dito, talagang mataas ang tension. At siyempre, nakahawak lahat sa baril. Even yung mga naka-perimeter dito. So, tinitingnan na. Napapakinggan niyo ba kung saan ang kanilang tinatarget na binabaril? Iyan? Sa ngayon, ang nakikita lang namin, nasa second floor kami, ito yung pagitan ng GSIS at ng Senado. Yun yung pinaka-point kung saan nanggagaling yung burst nito. At ito, pinatras kami. Aha. Pinatras kami ngayon. Kaya tumatakbo kami. Marisol, nasaan ka na ngayon, Marisol? Marisol, Marisol? Yes, Mel. Nagtatakbuhan pa rin kami kasi pinatras tayo lalo dahil ang mga Marines kanina na sunod-sunod na nagpaputok. Ayaw matras na rin at napalapit sila lalo dito sa atong location. Pinagtutulak tayo ng mga authorities at talagang pinapababa na tayo. Dahil nga naslubag napakadelikado na ng sitwasyon. Earlier, Mel, kung narinig ninyo kanina, sunod-sunod na putok ang ating narinig. Medyo lang ang pinapaatras kanina, no? Pero ngayon, andito na rin, kasama na rin natin yung mga naka-full battle gear ng mga Marines at ang mga Senate Sergeant Arms na naka-full battle gear din. Pinatay na ang ilaw sa Senate Building. Mel, napakadilim na ngayon dito. At Marisol, please. Sino ang kaputukan Yes. nitong Marines? Sino kabarilan nito mga ito? Emil, hindi malinaw sa atin kasi walang nagbibigay sa atin ng kumpirmasyon kung sino ang kanilang kabarilan. Pero earlier, kinumpirmahan ng Office Sergeant at Arms na nandito na sa area ang NBI. Nagkaroon din tayo ng impormasyon na ginagrinder na rin dahil pilit nga nilang pinapasok
etong Senate building. Kanina nakita natin si General Aplasca Emil kasama yung mga naka-full battle gear na Marines at ito nga mga Senate security at ilang police. Tapos few minutes lang after that, nakarinig na tayo ng putukan. Kaya ayun, pinaatras tayo kasi talagang nagkaroon kanina ng episode na sunod-sunod talaga. Sa ngayon, medyo natigil ng konti pero ayan, nasa harap lang natin yung mga Marines, tanaw natin. Sabi ko nga kanina, Emil, madilim na rin lang. I believe parang pinatay na rin nila yung ilaw dito sa Senate building. Alam mo, Emil, kanina pa tayo actually pinapalabas. Dahil yun nga nag-lockdown sila pero wala na rin tayong choice kasi hindi na rin naman makalabas dahil yun na nga, isinara nila. Pero At, Marisol, nakita namin na binuksan nila yung isang steel barrier dyan, no? So I guess paghahanda ito para makapag-evacuate sila ng mga tao dyan? Yes, we believe so. Wala nga lang tayong ganung confirmation pero yes, kasama yan sa kanilang ginawa para just in case magkaroon ng emergency evacuation ay minalabasan pa ito mga taga-Senado, Mel. Magpasalamat muna kami sa iyo, ha? Pupuntahan lang namin si Mark Salazar. Mark? Mark, kamusta ka sa kinaroroonan mo? Yes. Mel, kukumpirmahin ko na binuksan nila yung roll down na accordion dito, no? Para makapag-evacuate ng tao at hindi locked dahil kagaya kanina naka-lockdown. Kasi kanina, sumama kami dun sa puwersa ng USAA na pupunta dun sa second floor, doon sa parte ng second floor na may access to GSIS, kung saan yung, di ba yung sinabi ni Ian Cruz na may movement sa GSIS site, pumunta doon yung puwersa. Kasama mismo si General Aplasca, gear up siya at may hawak din siyang high-powered firearm. At nung papunta na kami, papalapit kami, ayun na, biglang nagkaputukan na. So, ito ay, we are assuming na, of course, hindi friendly force, yung nakasakupan nila. Ang kasama kasi ng OSAA dito, Office of the Sergeant at Arms, ay yung kanilang augmentation unit na nanggagaling sa PNP. Makikita naman yan sa kanilang badge sa kanilang arms at nandito din may mga taga-Coast Guard. Lahat yan ay kasama augmentation force sa panig ng OSAA. And then of course yung sinasabi na may element na gustong pumasok dito, nagkaputukan na hanggang sa ilang putukan, walang katapusan, pinapatay ang mga ilaw, ay yung mga media were forced to step back, hindi tumakbo kami paatras dahil palapit yung palitan ng putok at until binuksan nga nila yung accordion sa baba to let us out. Ngayon, hindi natin alam kung anong nangyayari kasi nung nagkakaputukan, may mga security from OSAA na nagsasabing walang papasok ng kwarto kasi baka ikimatrap. Of course, sa second floor, marami ritong committee rooms, yung kung saan gumagawa ng committee hearings. Walang papasok doon. It's going to be unwise and unsafe kung papasok sa kwarto. Kaya kami lahat tinutulak pa atras sa hallway hanggang makababa kami ng main staircase, papunta sa ground floor. So ngayon, ang mga media na kaninang nakaabang sa taas ay lahat nandito ngayon sa baba. Hindi namin naririnig kung ano nangyayari sa taas. Habang kami ay nag-evacuate, madilim, pinatay ang mga ilaw. So you can imagine yung chaos habang nag-evacuate ang press, ganun din ang ilang tao ng Senado. Teka lang eto pakinggan ninyo. Sir, kamusta? Hindi, kamusta lang sir. Magpuputukan pa. Kamusta si General Aplasca? Nandun, saan sumugod kinakausap namin na ito. Ikwento tayo dahil may papasok sa sasakyan, mag-deliver ng papel. Isa ito sa mga senior officer ng OSAA, anong kinakausap namin. Anong gusto nyo? Masama kayo doon. Papasok. Saan nyo gusto? Yung hysteria is among some of the members of the press kasi may mga kasama na na-trap doon sa loob May mga cameramen na na-trap pa sa loob doon sa putukan at yung naririnig nyo na of course panicking are mga kasamahan natin, yung mga reporters hinahanap, ina-account yung kanilang mga kasama
sa kanilang estasyon. Ano? Wala makapagsabi kung kamusta ang sitwasyon sa taas. Ongoing pa ba ang gunfight dahil wala tayong nakikita lang natin ay so much action pero walang detalye. Ganyan ang sitwasyon dito, Mel. Vicky. Sige, Mark, Let us, Mark, mag-ingat ka dyan, ha? Tapos ngayon naman, kamustahin natin si Marisol yes, Abduraman. Let us account for all Yes. our reporters, no? Marisol? Marisol, come in, Marisol. Mel, yes, Mel. Where's your position, Marisol? Mel, I'm sorry, come again, Mel. Tell us your position. Mel, patuloy tayong tinutulak nitong mga pulis na mataas kasi lubang napakadelikado na raw. Baka pati raw tayo ay tamaan. We're just few meters away. Sabi ko nga, few meters away po dito sa mga nakapulgagal na Marines. Hindi pa rin talaga tayo nabibigyan ng tulong kung sino yung klase kung kaputukan na nitong mga nandito sa Senado at kabilang na yung kanilang Organization Force, yung AFP at saka yung PNP. Gaya nga na nabanggit natin kanina, Mel at si Mark, madilim pa rin dito sa ating area kasi nagpatay na sila ng ilaw. Nasa harapan pa rin si General Plasca kaya hindi pa tayo makukuha sa kanya ng update, but definitely, Mel, I don't know how will I describe it. It's more than tensional yung sitwasyon. Dahil talaga nagkabiglaan kami dahil sumunod lang kami doon kay General Plasca kasama yung mga nakakulbatal doon Marines. That yun, ang sunod na nangyari ay sunod-sunod na putok na ang ating narinig. For now, Mel, medyo humupa ng konti, bahagya, pero nakaposisyon pa rin itong mga sundalo at mga Senate security sa kanilang mga area kung nasaan sila ngayon. Tayo ay kinordonan na, pinatrasayan ng konti. Kanina pa tayo actually pinapababamel kasi ang kanilang apprehension na is talagang kailangan na nating bumaba dahil baka tayo raw ay tamaan ng bala dito dahil napakadelikado rin ng ating sitwasyon, men. Marisol, okay. Marisol, inaalam, Yes, Emil, go ahead. inaalam namin dito sa control kung nasaan ang posisyon mo. Nasaan ka eksakto? Location. Kung nandito tayo sa second floor ngayon, we are just actually few steps away from the central hall. Nakikita ito ninyong may gallery, yung kung familiar ang tayo sa Senado kung saan nandun ang pictures ng mga senador. Malapit lang tayo dito, tapos bandang... Sir, anong area yung kanina na nagkaputukan? Anong area po yun ng Senado, sir? Sa exit. Sa exit kasi ang alam natin, meron din daw tagusan doon. Kaya yun ang tinarget kanina na General Plasca dahil daw may possible na doon din lumusot. Itong hanggang ngayon hindi natin makumpirma kung ito nga ay mga kawani ng mga taga-NBI na nagpipilit pumasok. At ito rin patuloy natin kinukumpirma, Emil, kung ito nga ang nakaputukan kanina ng mga sundalo at pulis, Emil. Marisol, mula dyan sa pwesto mo sa ikalawang palapag ng Senate Building, ang binabanggit dito, si Senator Bato de la Rosa ay kasama ni Senator Robin Hood Padilla sa kanya silid. Gaano kalayo yung posisyon mo kung saan nagkakaputukan kanina at yung posisyon ni Senator Bato ayon sa source? Emil, wala tayong information sa ngayon, kung nasaan exactly ang location ni Senator Bato at si Senator Robin Padilla. Pero nakita kasi natin sila kanina na bumaba. Malapit-lapit lang tayo dun sa elevator. Sabi ko nga dito sa session hall, I just cannot answer you kasi we don't know exactly where they are right now. Basta ang ating lang kasama ngayon or yung mga ating nakikita itong mga armadong pulis, sundalo at Senate Security, Emil. Okay. So, Marisol, babalikan po natin mga kapuso ang ating mga reporter na nandiyan po sa loob at labas ng Senate premises. Senado, Mark, kamusta na dyan sa kinaroroonan mo? Lang ng convoy ng articles of impeachment na nanggaling. Mark? Mark? Vicky? Ayan, pakiulit, Mark. May binanggit kang articles of impeachment. Pakiulit. Malinaw na, Vicky? Yes, malinaw na. Go ahead. Yes, kararating lang, Vicky, nung ng convoy na may dala ng articles of impeachment mula sa Kamara. At ni-receive pa talaga dito ng Senado ang napakadami voluminous documents. Nandito lahat yung mga annex. So you can imagine kung ilang stacks of paper. Marami, pero ni-receive pa ng Senado. Pinasok pa yung mga papeles na yon sa kabila ng sigalot nga dito. Yung kaninang yung accordion na ni-roll up, naka-roll down na ulit ngayon, signaling yung lockdown again of the main building ng Senado. So kami ay nandito sa labas. Ngayon, marami kami dito nagwo-worry sa mga kasama nating nasa sa loob.
yung mga hindi agad nakatakbo, ano, at wala nga makuha kasi agad-agad na sitwasyon. Ang tanong na lang kasi dito, are they okay? Yung tao namin, kahit sabihin nyo lang, ano ba, kamusta, nasaan sila? Secure ba sila in one area? Mga ganyan. But, wala ka makakausap na na magbibigay ng ganong klaseng detalye. Wala talaga tayong nakukuha pa na kung anumang impormasyon na nangyayari sa loob. Even kung tuloy ba ang putukan sa loob, hindi natin alam. At lahat ay nakaabang lamang dito sa labas. Mark, hindi natin matawagan, makontak sa pamamagitan ng telepono? Itong mga nasa loob, ito yung mga Yeah, I can do that. Kaya lang, hindi din ako makabitaw sa inyo, Vicky. Kailangan ko itong telepono ko na mag-report sa inyo. So, hindi ko matawagan. Like, Sige. Sandra Aguinaldo, nasa loob eh. Okay, Si Marisol Abduraman, nasa loob. Sige, eh. Mark, Punta punta na natin ngayon si si Sandra Sandra. Aguinaldo. Sige, Sandra, sige. balikan ka namin, Mark, ha? Sandra, go ahead. Yes, Vicky, ngayon lamang. Narito naman ako sa second floor ng Senado at ngayon lamang, Vicky, ay nakita nga natin na dumating si Senador Robin Padilla doon sa bumaba siya ng elevator at papunta siya sa opisina ng Senate President dito po sa second floor. At Vicky, ma-share ko lang din sa inyo kasi ako yung umakyat doon sa fifth floor doon sa office ni Senadora Bato de la Rosa at nakita ko doon na meron ng tao in civilian clothing doon sa labas ng opisina. Pero tingin ko naman sa kanila ay kumbaga ay staff sila o kaya ay sila ay naroon para kay Senador Bato de la Rosa. Pero hindi na tayo ganong nakalayo pa dahil yung Senate security ay hinarang na tayo. At ang masasabi ko lamang, Vicky, ay yung mga hagdan paakyat doon kasi meron ditong fire exit. Kung hindi ka elevator, ay dadaan ka sa hagdan. May mga floors na po na sarado na yung mga fire exit. So, at one point talaga kailangan mo Sandra, meaning Yes, sarado Vicky. na? Meaning nakabarena na itong mga exit na ito? yung exit ng fire exit nila na yung hagdan na ginagamit kapag hindi magamit yung elevator. Sarado na siya sa iba't ibang Sandra? floor. Meaning kung Sandra, gamitin mo yan, hindi ka Got makakasot. tips. Yes, Vicky. 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So, yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So, the emotions are high here because bakit kami paalisin? We're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi lang dadating na. So, again, kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. So the rest, mga nasa Senate, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, Okay. At narinig ho natin kanina, si Senate President Alan Peter Cayetano, pati si Pia Cayetano, nandun siya sa background, pati si Senator Camille Villar, nanawagan nga itong si Senate President Cayetano na under siege, under attack sila. At ngayon balikan natin si Sandra Aguinaldo. Sandra. Sandra, mukhang may binibigay na statement ang Senate Secretariat, si Dong Mendoza. Meron kayang audio ito? Ang lapit naman nun. Kasi may nagputukan. Tama ba yung hinala natin naka-grinder? Yun! Charge na. Kahit ba ako? Dito muna ako. Wala tayong
Patuloy po ang ating mga kapuso na nagbabantay sa mga ganapan sa Senado. Kani-kanina nga lang ay nalaman natin na natanggap na yung articles of impeachment. Ngayon, nasaan si Senator Bato de la Rosa? Wala pong may alam. Putukan po ang narinig kanina dyan at tama ang sinabi ni Senator Cayetano na talagang inatak ang ang hindi natin alam kung puro uniformado yung nakita nilang nagbabarilan, hindi ba? At ang binabanggit kami, magkabilang panig, ano po? Oo. Merong panig mula sa Senado at yung sinasabing kabarilan ay puro uniformado o Yun na miyembro nga. din ng law enforcement. Wala pa nga katiyakan. Ang alam natin, no, ang daming nagtipo na pulis sa labas, more than 1,000 no, na personnel ng police force. Nakita rin natin may mga nakatig na pumasok kanina, naka-high-powered firearms. Ang daming nagaganap. Nag-draw ng fire. Sila. Pa-retreat. Sorry, bakit po sila pumasok, sir? The NBI Hindi agents? namin alam kung anong purpose nila. Well, ano yan ha? Gusto siya sabi na perceived NBI. Are they going to serve warrant? Are they going to serve warrant? Sir, may coordination sa inyo si Director Matibag, nagpasabi ba sa inyo? Well, kasi usapan naman the other day regarding that. So, pinag-uusapan pa kasi. Sure, walang po magkakaroon ng coordination. Sir, how many sa Sir, ilan senator pa yung nasa? Sir, pakitapos. Pinag-uusapan the other day.